Mga kabunyog, itong mga recent na developments, ano? Kung titingnan natin itong mga recent na developments ngayon, medyo sunod-sunod ang ano problema ng kampo ng Duterte. Itong mga pro Duterte na mga forces, sunod-sunod eh. Grabe ang ano nila, kung sa ano. Tingnan nyo dyan sa picture na yan mga kabunyog, yung mga nakatayo na yan. Sa Senado yan maliban na lang dyan kay Subiri. Yung nasa pinakakanan kasi si Subiri. Pumunta dyan si Sara Duterte sa Senado. Yan, inalis na natin si Subiri. Kung titingnan natin dyan, mga kabunyog, sa picture lang na yan, tingnan nyo kung sino dyan ang mga delikadong delikado dyan. Wala dyan si Chis Escudero. Wala dyan si Chis Escudero. O yan sa pinakakaliwa, si Joel Villanueva. Ano na yan? Sigurado na yan na makakasuhan. Halos sigurado na rin yan na makukulong. Yang nasa pinakakanan, si Bongo. Malamang susunod na yan kay Bato. Susunod na yan kay Bato. Si Jingo Estrada, din, kasama rin sa makakasuhan, makukulong. Si Bato, yan, na rin, problemado na rin ngayon, hindi na nagpapakita sa Senado. Si Sara Duterte mismo, malamang maitutuloy na ang impeachment kay Sara Duterte. Kaya tingnan nyo, o wala sa picture dyan, o si Chis Escudero, problemado rin. Problemado rin. Ayon kay COMELEC Chairman Garcia, maglalabas na sila ng desisyon doon sa kaso ni Escudero sa COMELEC. So tingnan nyo, halos maubos yung pwersa na yan ng Pro Duterte. Si Marcoleta pa may problema ngayon. Bakit may problema si Marcoleta? Sabi ng COMELEC, pagpapaliwanagin si Marcoleta, pwede siyang makasuhan. Anong kaso? Ay yung kanyang salin 52 million, yung kanyang sose gasto sa eleksyon 122 million. Ang paliwanag ni Marcoleta, mayroon kasing donor siya pero hindi daw niya linagay kasi sabi daw wag daw banggitin ang mga pangalan kaya zero yung donation niya. Bawal yun. O ngayon sabi ni Garcia, pagpapaliwanagin si Marcoleta, pwede siyang matanggal sa Senado. Pwede siyang ma-disqualify. Hindi na makatakbo sa gobyerno. Kaya kung titingnan natin mga kabunyog, sa totoo lang, kung si PBBM ay tulad ni Duterte, mga kabunyog, mga kababayan, si Duterte nag-imbento pa ng mga gawa-gawang kaso para lang halimbawa, nag-imbento ng gawa-gawang kaso kay Leila de Lima para lang mapakulong si Leila de Lima. Kinasuhan pa ang mga oposisyon ng kung ano-anong kaso pero hindi nga lang nag-prosper. Ang ABS-CBN, kahit wala namang mga basihan talaga, ginawan talaga ng paraan ni Duterte. Si Sereno, kahit wala naman talagang basihan, ginawan din ng paraan ni si Sereno. Saan ka nakakitang ginamitan ng co-warranto? Wala naman yun. So ibig sabihin, si Duterte, talagang gumawa siya ng paraan kahit alanganin para lang madurog ang kanyang mga kalaban. Ito hindi Ito hindi. Hindi mo kailangang gawan ng mga gawa-gawang kaso ang mga kalaban. Halimbawa si Bato de la Rosa. O yan, ICC yan. Hindi yan gawa-gawang kaso. Susunod yan si Bongo, ICC rin yan. Hindi rin yan gawa-gawang kaso. Ang mga kaso sa anomalya sa flood control, nila Jinggoy, nila Joel Villanueva, nila Chis Escudero, hindi rin yan gawa-gawa. Talagang maraming ebidensya. Hindi trump-up charges yan. At ito ang malala, mga kabunyog, mga kababayan. Inanunsyo ni Chairman Andres Reyes Jr. ng ICI na mayroon pang 3 senador. Mayroon pa daw 3 senador. Malamang ang 3 na yon,
malamang ang tatlo na yon, baka si Bongo yun, si Cayetano, si Mark Villar, ay mauubos na. Mauubos na. Kaya, napapansin nyo mga kabunyog, mga kababayan, nauubos na sila. At yung mga kasong kakaharapin nila, hindi yan gawa-gawang kaso. Halimbawa, si Chis Escudero, inamin niya mismo na talagang tumanggap siya ng 30 million na donation. Inamin din nung nag-donate na talagang nagbigay siya. Tapos ang kaso. Si Marcoleta rin, inamin din na talagang tumanggap siya ng donation pero hindi niya dineclare. Imagine niyo tumanggap ka ng donation, hindi mo dineclare. Ayun mismo ang bawal na bawal eh. Kaya ka nga pinapasubmit ng Statement of Contributions and Expenditures. Di sigurado na may election offense ka. Halos sigurado na yan may election offense. Si Jewel Villanueva, si Jingo Estrada, si Chis Escudero, flood control. Ang maiiwan na lang dyan, si Robin Hood Padilla yata eh. Sabi niyan, hayaan nyo na yan si Robin Hood Padilla. Wala naman yan. Si Bato nagtatago na ngayon. Imagine nyo yan. Sige nga. Tapos, wala dyan sa picture si Chis Escudero. Wala dyan sa picture si Alan Peter Cayetano. Wala dyan sa picture. Pero, malamang si Alan Peter Cayetano, si Mark Villar, kasama doon sa tatlo na sinabi ng ACI na posibleng kasuhan pa. Kasi may tatlo pa raw na senador na pwedeng makasuhan. Tapos, dagdag pa ngayon, si Kibuloy nakakulong na, si Digong nakakulong na. Iimbestigahan na rin, nag-file na ng resolution si Congressman Antonio Tinio na imbestigahan na rin yung flood control sa Davao. Ayan na, si Pulong Duterte naman yan, makakasuhan na rin. Mauubos. Mga kabunyog, mga kababayan. Mauubos ang persa ng Duterte. Tapos sa February, impeachment ni Sara Duterte. Paano na yan? Ano na to, mga kabunyog, mawawipe out. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.